Mabuhay! We're Group 8 and my name is Maybelline Villarreal along with my group member Karen De Mesa and Keith Katina. Our topic is naturalismong pananalig. Dito po sa naturalismong pananalig ay naniniwala po ang isang tao na ang buhay ay hinuhubog lamang ng kanyang kapaligiran at kalikasan at mga pangyayaring makatotohanan lamang. Dito po, ang isang tao ay naniniwala lamang kapag nakikita niya po ito sa kanyang paningin at masasabi pong ito ay totoo na nangyayari. Naniniwala din po sa naturalismong pananalig, naniniwala ang isang tao na kapag ang isang tao ay nabuhay, siya ay unang-munang magagaling sa kanyang sinapupunan ng kanyang ina hanggang sa siya ay mailabas na, siya ay maging ganap na tao, and then siya po ay magiging bata, tatanda, magkakasakit at mamamatay. Isa iyon sa mga pinapaniwalaan ng tao na natural po siya na nangyayari sa isang tao. Kasi natural sa isang tao na simula ng bata, and then tumanda, and then namatay po. Sa mga iba po pong halimbawa, ito po ay tatalakayin ng aking group members. Thank you! Halimbawa, panlipo ng kalagayan. Dahil sa matinding kahirapan ng kanilang pamilya, napilitan si Ben na huminto sa pag-aaral upang magtrabaho. Ang desisyon ng tauhan ay bunga ng kanyang sitwasyong panlipunan at pang-ekonomiya. Dahil sa kahirapan, si Ben ay hindi na siya nag-aaral, nagtrabaho na lang siya upang mataguyod ang kanyang pamilya at wala siyang kakayahan na makapag-aral dahil kapos sa pera. Halimbawa, kapaligiran. Palagi nagkakasakit ang mga bata dahil sa maduming tubig at kulang sa sanitasyon ng kanilang lugar. Ang sanhi ng problema ay likas at makatotohanan, hindi kondisyon, hindi supernatural. Dahil nagkakasakit ang mga kabataan at mga bata dahil sa pagtatapon nila ng basura sa kanal. Tapos ang pinagmumulan ng sakit ay pagtatae, pagsusuka, at ang mas malala ay dehydration. Ayun lang. Isang halimbawa ng naturalismong pananalig is pagmamana. Ang halimbawa po nito ay ang tungkol sa pagmamana o heredity. Ibig sabihin, may mga katangian o kondisyon na maaring maipasa mula sa magulang papunta sa anak. Halimbawa po nito, namana ni Ana ang sakit sa puso ng kanyang ama. Kaya kailangan niyang mas alagaan ng kanyang kalusugan. Ipinapakita nito na may mga bagay sa ating katawan at kalusugan na maaaring maimpluwensyahan ng ating genes o namanang katangian. Pero mahalaga rin ang tamang pagkain, ehersisyo at healthy lifestyle para mabawasan ang anumang panganib sa ating kalusugan.